May nagbigay nga pala sa akin ng reserbang gulong. Para nga pala ito kay Tampong Kat. Ngayong araw din pala ay napisa na nga pala yung itlog ng ating manok. Kaya naman sobrang saya ni Tampo. Ngayong araw nga pala, ihahatid ko nga pala si Don David nyo sa kanya paaralan. Dumaan nga pala kami dito sa bukid. Sobrang ganda nga pala, nakapiligiran. After that nga pala, nandito na nga pala kami sa kanya paalaran. Okay, take 2 tayo. Hinatid ko nga pala si Don David sa kanyang school. Bali ngayong araw nga pala ay may pupuntahan nga pala ako. Pupunta nga pala ako sa aking kumpare. Binigyan niya nga pala ako ng ekstrang gulong para magamit ko daw ito kapag malayo daw ang aking biyahe. Kaya naman pinasakay ko na nga pala ito kay Reddy. Ready sa lahat ng biyahe. After that nga pala ay nandito na nga pala kami sa aming bahay. Nilapag ko na nga pala dito yung gulong tapos pinunasan ko at naisip ko nga pala na pinturahan ito. Dahil reserba nga pala ito, kailangan hindi ito kalawangin. Buti na lamang meron ako nakatago dito mga pintura, kaya naman naganap-ganap ako dito ng kulay puti. Buti na lamang meron ako dito nakatago, kaya naman kinuha ko na nga ito at sinimulan ko na nga pala ito pinturahan. Nakita ko nga pala yung pito dito, kaya naman nilagyan ko nga ito ng tape para sa ganoon na hindi siya madami sa aking pagpipintura. Bali dinamay ko na nga pala yung gulong mga katapi kasi nga naman ay papalitan ko naman ito. Dahil yung gulong nito ay hindi naman daw pwede. Doon daw ako maghanap sa surplus at marami nga pala doon mga second hand. Kaya naman inubos ko na nga pala yung pintura para dito. After that nga pala ay okay na, kaya naman papatuloy na nga pala natin dito sa likod. Bale ginulong ko na nga pala ito kasi nga ito ay gulong. Habang pinagulong ko naman yung aking mga manok ay nagpapagulong din. Kaya naman napakamot nga pala ako sa aking ulo. Nakita ko nga pala aking reptop, kaya naman kukuha nga pala ako ng isda dito. Bigla ko nga pala itong napansin na sobrang dami nga pala ng aking mga double sword. Ito nga pala yung HB Neon. Bale ipapakita ko nga pala sa inyo yung dumadami. Ito nga pala yung double sword. Hindi pa pala ito available sa ating orange basket. Di bali na mga katampi, dito nga pala ay kumuha na nga pala ako ng SBY. Dahil ito nga pala in order sa akin ng aking customer sa orange basket. Bali kakaunti na nga pala ito mga katampi at malapit ko na nga pala ito i-autostock. After that nga pala ay nabalot ko na nga pala ito at inilagay ko na nga pala ito sa kahon. Habang nagbabalot nga pala ako dito, meron nga pala ako narinig ng sumisiya. Kaya naman agad ko nga ito nilapitan at napansin ko nga pala dito na meron ako nakita ng itlog ng basag. Tinuro ko nga pala dito ay nagagalit nga pala yung inahin na manok. Kaya naman nilapitan ko nga siya. Aba, bigla nga pala ako dito tinuka. Kaya naman kinuha ko nga pala isang pirasong sisiw. Sinilip ko, sobrang ganda nga pala nito. Balik ko nga pala dito, nakita ko nasa baba na. Kaya naman baka ito mahulog or makain pa ng daga. Kaya naman na ginawa ko ay kinuha ko na nga siya. Tapos yung mga kapatid niya ay kinuha ko na din. Naalala nga pala ako dito kasi meron nga pala ako dito na itago na incubator. Kaya naman kinuha ko na nga pala ito at binuksan. Tapos nilagyan ko nga pala ng karton. Sinilip ko nga pala dito mga katampi at sobrang saya nga pala ng ating mga sisiw. Kaya naman si Ashlong ay talagang tagabantay. Sobrang saya nga pala dito ni Tampo at lagi niya nga pala ito sinisilip. Kinuha niya nga pala ito upang tingnan tapos hinihimas-himas nga pala yung ulo. Kaya naman hanggang dito na nga pala istorya ni Tampo Story. Bukas ulit!